Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. At magpasalamat sa kaorasang ito sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagsubaybay ng programa ng aming mahal na dakilang guro tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Est. So bago po ako mag-umpisa sa kaorasang ito ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At ganun din sa mga 5 spiritual mothers na nasa Dapitan Shrine po ngayon sa banal na syudad. At ganun din sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa, na siyang presidente ng the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at the same time, Chairman President of the Kingdom of God. At ganun din sa aming Haring Adolfo Riambunansa, na siyang Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din sa mga 12 tribes, 12 apostoles, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Kasama niya ngayon ang kanyang Reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Liguto. So magandang gabi po sa inyo dyan, Hari at Reyna. At ganun din sa mga 70 prophets, Municipal Barangay Down to Purok. At sa ating lahat na mga tagapagsubaybay sa kaorasang ito sa programa ng The Kingdom of God. Higit sa lahat na aking pinasasalamatan ang mga kapatid po namin na nasa ibang bansa po ngayon na walang sawang sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Unang-una na aking pinasasalamatan ay si Reyna Shirley del Rosario, na nasa bansang London po ngayon. At ganun din sa aming kapatid na isang prinsesa, si Prinsesa Claribel Baltasar, na nasa bansang Kuwait po ngayon, mga kapatid. At ganun din sa mga kapatid po namin na nasa Santiago City, si Reyna Luz Biminda Gutierrez, at ganun din si Reyna Marites Saldivar. Ganun din sa aming mga kapatid dito sa Cabarugis, na aking pinasasalamatan sa kaorasang ito, si Reyna Marina Ansibi at Reyna Rosalia Tuginayo. So sa kaorasang ito, narito po kami mga kapatid live sa The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, sa bahay po ng isa po nating kapatid na walang iba kundi si Reyna Merlita Baltasar, dito po sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. So magandang gabi po sa ating lahat, isang mapagpalang oras sa ating lahat mga kapatid. So ang tatalakayin po natin ngayon ay ang programa ng The Kingdom of God. So ano ba ang programa ng Diyos sa atin, mga kapatid? Ang magtayo ng kaharian ng Diyos. Ayon pa sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Daniel 2:44, na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So ito po ang programa ng Diyos sa atin, mga kapatid, sapagkat kung kung tayo po ay magbalik tanaw sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang kanyang mabuting balita
na dinala doon sa bansang Jerusalem, mga kapatid. Ano ba yung magandang balita kung ating basahin sa banal na kasulatan, mga kapatid? Sa Lucas 4:42. So, sa Lucas 4:43 po. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan, ay yung mabuting balita na dala ng ating Panginoong Jesucristo ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God. So, ano po ba ang ibig sabihin ng kingdom of God? Ito po ba ay religion? So, kadalasan sa atin mga kapatid ay tinatanong natin sa ating isipan kung ano ba itong kaharian ng Diyos. Ito ba ay sekta? Religion? So, ang kaharian ng Diyos ay hindi po ito sekta, hindi rin religion, non-sectarian, non-politician, non-racial at non-prophets. Ito po ay gobyerno ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay magtatayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Subalit, nung ito ay ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Jerusalem. Ano po ang ginawa or ano ba ang sinabi sa kanya ng mga tao? Itong mabuting balita na dala ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, nung siya po ay nangaral ng kaharian ng Diyos, ito po ay hindi nila tinanggap. Bagkus si Panginoong Jesucristo noon ay binastos ng mga tao. Sapagkat yung kanyang dala na mabuting balita na doon sana niya itatayo yung kaharian ng Diyos ay hindi man tinanggap ng mga tao, bagkus ito ay binastos ng mga tao. Ayon po sa mababasa sa 1:8:52, kung ano ba yung pangbabastos na ginawa sa ating Panginoong Jesucristo noon. So, basahin po natin. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaming naming merong kang demonyo. So, ayon po, namatay si Abraham at ang mga propeta. At sinabi mo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. So, ayon po sa ating Panginoong Jesucristo noon. So, yung mga tao noon, mga kapatid, ginawa siyang demonyo. Yung ating Panginoong Jesucristo na siyang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos ay ginawang demonyo ng mga tao. Bagkus sinabi ng Diyos noon na kung ang sinuman ang tumutupad sa aking mga salita ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yung magkaroon ng buhay na walang hanggan at higit sa lahat ay yung kaharian ng Diyos. Subalit, hindi man tinanggap ng mga tao, bagkus ito ay pinako sa krus at pinatay. So, ayon po sa Lucas 13:34 hanggang 35, na ano ba yung So, pakibasa nga po sa banal na kasulatan sa Lucas 13:34-35.
So, ganito po ang sinasabi. O Jerusalem, Jerusalem, ako natay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. At ayaw kayo? Sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang iyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang puwaparito sa pangalan ng Panginoon. So ayon po sa banal na kasulatan, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sino ba yung sinugo ng Diyos doon sa bansang Jerusalem? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, na ang kanyang dala ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi man tinanggap ng mga tao na isa ng tipunin ng Diyos yung kanyang anak doon sa bansang Jerusalem, ngunit hindi tinanggap ng mga tao. Kaya ang Diyos sa bansang Jerusalem ay umalis na sinabi sa banal na kasulatan sa Lucas ay sa Matthew 21:42 hanggang 43 na sinabi ng Diyos sa bansang Jerusalem. So ano po ang mababasa sa banal na kasulatan? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong tinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilag-gilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ayon po sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos na alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, nagalit ang Diyos sa bansang Jerusalem sapagkat hindi man ito tinanggap, kaya umalis ang Diyos doon sa bansang Jerusalem at ibinigay niya ang kanyang kaharian sa isang bansa na nagkakabunga. Sa anong bansa kaya ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian? Sapagkat kung inalis niya dito, ay talagang mahanapan yung sinasabi ng Diyos na kaharian ng Diyos. Ayon sa Matthew 6:33 na dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So maliwanag mga kapatid na kung sinabi ng Diyos na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, yun po ay tunay na mahanapan. Hindi po yung maghaka tayo na yung Diyos ay nasa ating puso. Iba naman ay nasa taas. So, kung meron man nakapagpatunay na ang Diyos ay nasa taas, siguro, wala naman pong sigurong nakatayong kaharian doon sa taas, mga kapatid. Wala po sigurong nagpatunay na ang kaharian ng Diyos ay nasa taas, kundi sinabi ng Diyos ay ibigay ko sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya't yan po ang aking papatunayan sa kaorasang ito na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Isaias 2:4. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan.
at siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga kari. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangharal pa man sila ng pakikipagdigma. Punto. So ayon po sa banal na kasulatan, ayon po sa banal na kasulatan, na ang tabak ay gawing sudsod, ang sibat ay gawing karit. Na ang bansa ay hindi magtataas laban sa bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. So ito po ay parable sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang ating papatunayan sa kaorasang ito, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ito po ay parables sa banal na kasulatan, na ang tabak gawing sudsod, sibat gawing karit. Ito po ay talinhagang salita ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, kung ating balikan ang taong 1935, ano po ang kaganapan sa taong 1935? O ano po ang naging Pangulo sa taong 1935? Walang iba kundi si Manuel Quezon, na siyang presidente sa taong 1935. Na ayon po sa hula sa banal na kasulatan, na ang bansa ay hindi laban sa bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. So kaya't sa taong 1935, si Manuel Quezon ay gumawa ng batas sa saligang batas na Article 3, Section 1, na ang ibig sabihin na ang bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma laban sa mga bansa. Yan po ang ibig sabihin ng article na ginawa ni Manuel Quezon para matupad yung hula ng Diyos na ibigay niya ang kanyang kaharian sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yung hula sa banal na kasulatan na ang bansa ay hindi makipagdigma laban sa mga bansa ay ginawa ni Manuel Quezon na batas na Article 3, Section 1, na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Kaya yan po yung nakasaad sa banal na kasulatan at ganun din sa Article 3, Section 1, na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Kaya't lumipas ang 35 years. Kaya't kung ating idagdag, ang sukat ay 1970. Sino po ang naging presidente sa taong ito? 1970. Walang iba kundi si Ferdinand Marcos sa taong 1970. So ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, na yung batas ni Manuel Quezon na Article 3, Section 1 ay pinagpatuloy po ba ni Ferdinand Marcos? So, pinagpatuloy po ito, ni-revise ito sa pamamagitan ng batas na Article 2, Section 3, na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa, o ibig sabihin, ang bansang Pilipinas
ay hindi laban sa mga bansa. At ito po ay ipinagpatuloy ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, Article 2, Section 3, na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. At na-revise ito sa Article 2, Section 3. Kaya lumipas ang 2 taon. Ang sukat ay 1972. Ano po ang kaganapan sa taong 1972, mga kapatid? So alalahanin po natin kung ano po ang kaganapan sa taong 1972. Ito po yung martial law. Gumawa si Ferdinand Marcos ng batas na martial law para yung mga tao na merong mga hindi lisensyadong mga armas ay ipakumpis kanya, mga kapatid, sa taong iyan. Kaya't yung mga kagamitan na mga armas, na mga baril, mga kapatid, na hindi lisensyadong mga armas, ay pinakumpiska ni Ferdinand Marcos at ipapatapon niya ito sana doon sa kalagitnaan ng dagat. Ngunit nakita man ito ni Ginang First Lady Imelda Marcos na ang mga armas na iyon ay matitibay at makikinang. Kaya't ayon sa hula ng Diyos, sa banal na kasulatan, na ang tabak gawing sudsod, ang sibat ay gawing karit. Kaya't yung mga armas na iyon ay ipinadala ito sa tunawan ng mga bakal. Kaya't ginawang tabak, sudsod, sibat at karit. Kaya't ayon sa parables ng Diyos, ay natupad ito sa pamamagitan ni Ferdinand Marcos, na ang tabak gawing sudsod, ang sibat ay gawing karit. Kaya't saan po natin itong makikita, mga kapatid? Makikita po natin ito sa ating mga bukirin. Ito po yung ating mga kagamitan. Kaya't saan po ito naganap, mga kapatid? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga? Walang iba, ang ating bansang Pilipinas. Kaya't hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na ang bansa po nating Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Buhat pa nung inalis ng Diyos ang kanyang kaharian doon sa Israel, ibinigay niya na ito sa isang bansa na nagkakabunga. Walang ibang bansa na nagkakabunga. Pilipinas, mga kapatid. Kahit saan man tayo mag-research, walang ibang bansang nagkakabunga liban lamang ang ating bansang Pilipinas. Kaya't pinapatunayan po ito ng aming mahal na dakilang guro na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Sa isang mapagpalang oras,